what's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon tayong home service mga kabutingting dito sa Sugod sa Barangay Sunpor. At tayo ay maglalakad lang papunta ron. Dahil kung sasakay tayo ng tricycle ay gastos lang, malapit lang naman. So samahan nyo ako sa paglalakad papunta doon sa pag-home service natin mga kabutingting. Yan ito yung Sugod Des Marketing Incorporation. At samahan nyo ako papunta roon sa pupuntahan natin mga kabutingting doon sa pag-home servicean. Yan at habang tayo ay maglalakad papunta doon mga kabutingting, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share at higit sa lahat ay hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At syempre konting kahilingan lang po, baka pwedeng wag naman po nating i-skip yung ads. Ayun po ay napakalaking tulong na para sa akin. At yan meron lang tayo i-shout out mga kabutingting. Yan mega love shout out Randy Trinidad ng Dumingag, Zamboanga del Sur, Jarji Icaranom, Renz TV, William Pipito, Carl Adonis Custodio ng Mandaluyong, Leo Galvis ng Bacolod, Jerlyn Galvis ng Bacolod City, Alex Parone ng Camarines Sur, Alex Concepcion, John Santiano, G. Santiano, Joey Dulce ng Taytay Rizal, Roel Ambas, Mercy Ramos, yan, tatawid lang tayo. Manny Cabadin ng Paranaque City, GR Rodriguez ng Real Quezon, Renato Diaz ng Muntinlupa City, vlogger ng Bulpin ni Teacher Agi ng Quezon City, Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Yek Vlogs, Mr. Alba, Saldi Bertis Mabilangan, Bitong Madridijos, Sir Dom, Papa Pids, Clodemer Santos, Robert Mandap, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Darmen Florindo Isidro ng Marikina City, Edgardo Dato Jr. Talavera, Wilmore De Choso ng Bicol Sorsogon, Pinok ng KSA Saudi Arabia, John Diamante, Vicente Biboso Bandokilio, Jose John Epton, Edelberto Espidilion, Eliseo Yupo ng Antipolo City, G. Mercado, Rodel Espirito, Toxic Gaming, Gerson Gomez. Yan mega love shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. Yan shout out ko lang din yung aking mga kaibigan sa YT. Yan mega love shout out Josh Complete Real Life Vlogs, Horseshoe TV, White Theory, Bullet Train Channel, Voice Repair and Tutorial, Andy Rabino TV Tik. Yan, dito tayo. Dito yung magpapa-home service. At sila mga kabutingting ay tumawag lang sa akin habang ako ay nagluluto or yun nga, habang nagluluto ng pagkain sa mga anak ko. So ito na yung bahay na ito. At minsan na rin ako nakagawa dito mga kabutingting. Tapo! Ayo! Mayang buntag! Yan, antayin lang natin yung ayan, nagbukas na ng pinto. Yan, ito si ma'am. Good morning ma'am. Morning. Shout out sa'yo ma'am. So yan, ito yung gagawin natin mga kabutingting. Asan si sir? Ay, good morning sir. Ha? Good morning sir. So ito yung anong problema nito sir? Dryer. Yan mga kabutingting, ito ang problema nito ay dryer. At
bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan ha. Ang brand nga pala nito mga kabutingting ay White Westinghouse Dura Clean 12 kg or 12 kilograms. At hindi ko pa nalapag yung aking gamit mga kabutingting kaya ilalapag ko muna. So dahil dryer ang problema nito mga kabutingting, tayo ay didiretso dito sa likod. Pupunta ka Malitbog sir? Ingat kayo sir. Amping. Ikaw ang palito ng tayo kaya di makakuha doon asawa. Okay sir, sige sir. Walang problema sir. Okay. Uy, Tumba pa. Dila pa may? Tumba. Yan, dito tayo sa likod, didiretso. Yan, at ito ay una natin gagawin ito, itatanggalin natin yung dalawang tornilyo at kukuha muna tayo ng gamit. Yan. At ayusin ko lang yung aking tripod. So ayan, tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo para malaman natin ito kung anong problema nito. Matagal ko na rin itong ginawa mga kabutingting. Ang problema nito dati ay capacitor. Grabing kalawang na ng ulo ng tornilyo. Yan, patuloy ko lang yung pag shoutout dahil nabitin. Yan, mega love shoutout Farmer Boy TV, Jimenez Iba and Vlog, Phil-Am Country Living, Teletic Chair, Maying Tik PH Official, Ate Mers. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. Papalitan na natin yung dalawang tornilyo mamaya dahil ayan grabing kalawang. So ito na yung mga kabutingting spin motor. Una lang natin gagawin ito ay titignan lang natin yung preno. Yun, napakasikip at hindi siya maikot. Yan, patigas. Tayo ko lang yung aking tripod at nang makita nyo. Yan, hilahin lang muna natin itong kable saka natin ikutin. Napakatigas nga mga kabutingting, parang hindi siya maikot. Sisilipin muna natin dito, baka dito ay mayroong baka mayroong tawag niyan, nakabarang or nakapulupot na damit or Nakasod na to yung kauban. Yan, wala naman yun, malambot na mga kabutingting. At ito ay akin mo nang titignan sa pinakailalim kung ito ba ay mayroong wala naman ako nakita, pero pasok ko lang yung aking kamay dito. Yun, wala namang nakapulupot sa ihi, baka nag-stack up lang ito. At siguro pag nag-stack up ito ay kailangan nating linisin yung pinakaihi nito. Kung mag-stack up siya ulit ay hindi kaagad-agad na mag-stack up. At tingnan natin ulit kung ito ba ay iikot na, dahil kung nakita nyo naman kanina ay umikot. Ayan, kung nakikita nyo ay ayan, malambot na. Kung nakita nyo ayan kaso medyo hirap siyang umikot. At ito ay hawak-hawak ko yung pinaka niya. Yan. At ito yung sinabi ko sa inyo dati, ang pinalitan ko, ayan, dalawang capacitor. Ito yung mga pinalitan ko, washing at saka dryer. Yan, 5 UF yung sa dryer at 12 UF naman yung sa washing, dahil ito ay napakalaki ang motor nito.
At napakakapal ng stator niyan kung nakikita nyo mga kabutingting. So dito ay nag-voice over lang ako dahil napakaingay ng grinder. Ay naghanda lang ako ay mayroong tester na para matester yung headset at baka mamaya sa oil kung nakikita nyo ay nag-voice over na lang. So ang sunod lang ng ginawa ko dyan ay nakabalot. Nagano lang ako, yan ay matester natin yung motor kung okay ba. At tatanggalin lang natin dyan yung kulay itim at saka kulay brown at saka kulay gray. Yan kasi yung linya ng spin motor or yung wirings nya. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay pinulupot ko lang yung kulay black kasi yan yung common dyan sa isang test probe. At una kong tinister dyan ay yung kulay brown at mayroon namang ohms value. Ganon din yung line capacitor, yung kulay gray ay mayroon din. At ang sunod lang na ginawa ko dyan ay yung capacitor ay pinakita ko kung ilang microfarad yan. Yan ay 5 UF. At isinit ko lang yung tester sa microfarad para or sa in-if para maka test or maka maka-reading tayo ng microfarad kung ilang microfarad na lang. Yan, mayroon tayong nare-reading dyan na 4.4 at mababa yan sa nakalagay na 5 UF. Ang hirap talaga mag voice over. So sunod lang ng ginawa ko dyan ay pinakita ko lang ulit yung kung ilang microfarad yung kapasitor. At pwede naman ako mag-parallel dyan ng kapasitor ng electric fan pero hindi ko ginawa dahil ginagawa ko lang yan pagka wala akong pesa yung mag-parallel. So pinalitan ko rin siya ng 5 UF at yan makikita nyo naman dahil ititester ko yan. At 2 beses ko yata tinitester yan dahil hindi nakikita dahil masilaw. So ayan, kung tignan nyo na lang, ayan ay may marireading tayo dyan na 5.2 microfarad kung nakikita nyo. So yan ay good dahil bago yan. At maraming salamat pala sa nag-sponsor na nagpadala sa akin para makabili ako ulit ng pesa. Buti ay tumigil yung pagga-grinder mga kabutingting. Ito ay mababa na sa nakalagay dito sa 5 UF. Yan, itong kapasitor na ito kung nakita nyo naman kanina ay napaka 4.4 microfarad na lang ang ating nabasa dito. At itong ipapalit ko ay bago ito at nakabili lang ako nito dahil may nag-sponsor, may nagpadala sa akin ng pambili ng pyesa at ito yung nabili ko. Pero mayroon pa ako mga binili, 2 gear case, tapos kapasitor. Mayroon pa akong kapasitor na nabili. Ito ay bago yan, kung nakikita nyo ay 5.2 microfarad. So ito ay papalitan ko na ito. Itong niya kasi kung hindi ko papalitan, makapal ang stator nito dahil ito ay 12 kilograms. Tingnan natin dito kung ilan ba yung para sa spin. Spin. Ayan di ba? Napakalaking nito stator, kaya kung kakabitan ko ng mababa na sa 5 UF, ito naman ay gagana, pero pagka may laman na ay hindi siya totally na mabilis ang ikot. So kung nakita nyo kanina sa pag-tester, ang motor ng dryer ay okay naman. So ito ay ating ikakabit lang ulit. At nahihirapan talaga ako pag ako ay mag voice over mga kabutingting kasi hindi ako sanay na mag voice over. Nasanay kasi ako sa actual. Yan. So ito ay ating ikakabit lang. Ang brown nito, ito yung single capacitor. Ang brown. Tapos line capacitor naman ay kulay gray. So ito ay lagyan lang natin ng close-in wire connector. Yan, ito yung kulay gray na sinasabi ko na ayan ay line capacitor, itong kulay gray.
At itong isang gray na to ay galing ito sa taas papuntang spin timer. Yan. At lagyan lang natin ito ng close-in wire connector. So ngayon ay ating paandarin. Ayan, hindi naman nakadikit yung preno. Ayan, wala pa naman akong in-adjust dito. Ayan, okay naman siya. Pero ito ay kailangan kong linisan mamaya or babaklasin kasi kung hindi ko siya babaklasin, pwede siyang mag-i-stack up ulit. So, ngayon ay itatry muna natin ito. At naghanda lang ako ng extension. So dito ulit mga kabutingting ay nag-voice over ako dahil napakaingay na naman ng grinder nila. At yan ay naghanda lang ako ng extension at yan ay kinuha ko lang yung power cord para may saksak natin sa outlet at para makita natin kung gagana ba. Ayan naman ay gagana pero kailangan pa ring linisin yung pinakaihi ng basket. At pipihitin lang natin yung spin timer dyan. Yan, tignan nyo na lang at kung yan ba ay gagana. Pero gaya nga na sinabi ko, ayan ay gagana pero kailangan ngang linisan yung pinakaihi niya dahil ano yan, kinakalawang yan. Kaya kanina ay napakatigas or nag-stack up. Sir, okay na? Believe ko ni mo tayo. Sandiwan. So ito mga kabutingting ay gumagana na pero gaya nga na sinabi ko, ito ay anuhin ko pa, bali babaklasin ko pa kasi kung hindi ko nilinisan yung pinakaihi niya, pwede siyang mag-stack up ulit. At pasintabi kung bakit ko pinalitan yung kapasitor, ito kasing stator niya ay makapal. Kung 4 lang ang ano ko, 4.4 lang ay ano siya, andar naman pero hindi ganoon kabilis sa umpisa. At tungkol naman din dito sa ano, pwede ko naman itong ano, dadagdagan ng kapasitor ng electric fan pero mayroon naman akong pamalit so hindi ko na lang ginawa yung ano, pag pwede ako magparallel nito, dagdagdagan ko ng kapasitor ng electric fan pero gaya nga na sinabi ko, mayroon akong kapasitor na bago kaya hindi ko na lang ginawa yung pagparallel. So andito naman yung may-ari. So ngayon ay ito ay aking tatanggalin lahat ng tornilyo paikot at yung pagtanggal ng tornilyo paikot ay hindi ko na ipapakita at nang hindi rin humaba yung video natin. Iko-continue ko na lang mamaya kung paano ba lilinisan yung ihi para hindi siya mag-stack up ulit. So ayan mga kabutingting, hindi ko itinuloy yung pagtanggal ng mga tornilyo paikot dahil yung tornilyo na sa harap yung dito rin sa gilid ay kinalawang, so medyo pahirapan yon. So ang gagawin natin ngayon mga kabutingting ay dahil maluwag naman itong pinaka ano niya dito sa likod ay tatanggalin lang natin itong yan, 3 tornilyo. Itong 3 tornilyo na ito ay nakatornilyo dito yung ano, yung pinakapaa ng spring, pinakapaa nitong spin motor. So ito ay tatanggalin muna natin at syempre tatanggalin din natin mamaya yung pinaka ano niya, motor or yung pinakadugtungan sa motor para malinis or maliha ko yung ihi ng basket. So yan, natanggal ko na yung 3 tornilyo. Sunod lang natin gagawin ay tatanggalin naman natin yung itong tornilyo na to. Kita ba? Yan, itong tornilyo na to. So yan ang tatanggalin natin para matanggal natin yung motor. Ayos ko lang yung akin tripod para makita nyo. Sana wag balaglag. Dito ay papas forward lang natin. Ayan naman ay yung pagtanggal lang ng motor at gumamit lang tayo dyan ng T na 8mm para matanggal ng tornilyo. So yan, natanggal ko na yung pinakamotor niya. So itong ihi na ito ay ano, hugutin lang natin. Yan, papunta rito at saka natin lilihain. At pag nagliha ka nito, yan kung nakikita nyo ay halos kinalawang yung ano,
Kita, hindi ba kaya? Parang hindi yata kita. Ayusin natin. Yan o, kung nakikita nyo ay kinalawang yung mga wire na to. Yan. Kinalawang yung pinaka-ihi. So para maliha mo yan, ang diskarte naman yan ay magliliha yung isang kamay mo dito at yung isang kamay naman ay hahawak doon sa tab at ipatulak papunta rito para yung ihi ay umusli or humaba papunta rito. So yan yung diskarte niyan. So para-paraan lang para makagawa at para hindi mahirapan. At ayusin ko lang yung aking tripod dahil wala naman kasi tayong taga video at nang makita nyo rin yung ginagawa ko. Grabe kalawang mga kabuting-ting ha. Ano? Grabing kalawang. Kaya siya nag-stack up. So dito ay nag-fast forward lang ako ulit at nag-voice over dahil napakaingay na naman ng grinder at masakit sa tainga pakinggan. Ayan naman ay nililiha ko lang or nililinis lang naman yung pinaka-ihi na nakakabit sa basket or sa tab. At para yan ay hindi siya babalik agad sa pag-stack up, kaya kailangan talaga na malinis yung pinaka-ihi niya. So dito mga kabuting-ting ay pinakita ko lang yung ihi niya na makinis na at wala nang kalawang. So ito ay babalik ko lang yung spin motor. So yan, nakabit ko na yung tatlong tornilyo. So ito ay tatayo ko lang. At para ito ay malagyan ko ng tornilyo yung pinakadugtungan ng basket tsaka yung sa spin motor. Yan, tatayo ko lang. Yan, natayo na. So sisilipin ko lang ngayon kung yung ihi ay pumasok ba doon sa pinaka brake drum nya. Kanina ay pumasok naman yon pero hindi sagad din, hindi talaga napasok. So yan, kung nakikita nyo ay yan, nakapasok na. So ayusin ko lang dito sa taas, ikot ko lang at nang makapasok talaga ng maigi. Ayan, tignan ko lang. Ayan, pwede na yan. So ito ay lalagyan lang natin ng tornilyo. Ngayon ay ikutin ko lang at kung yan ba ay swabe na ba ang ikot, hindi ba katulad kanina na maganit. Yan, kung nakikita nyo ay swabing-swabe na yan, ayan, no? Tagal huminto. O, di ba? Lipat natin sa kabila. Ayan, no? So yan ay okay na yan. So ito ay ayusin lang natin yung wirings. So ayan na. So ito ay ating ititesting ulit. Saksak ko lang dito yung power cord. Yan, saksak ko lang yung power cord. At tignan nyo kung ito ba iikot ka agad. At ano ko lang yung timer doon sa taas. Ikutin ko lang. Nakikita nyo ay ikot ka agad yung pinaka spin motor nya dahil ayan ay swabing-swabe na ang ikot nyan. Ay okay na mga kabuting-ting at yun lang naman ang naging problema. Nag-stack up siya at pwede nga naging dahilan yung kapasitor ito.
kung bakit siya humina, dahil hirap siyang umikot yung pinaka-tab niya rito. So, ito ay okay na mga kabutingting at tatakpan na natin yan. Ito ay okay na. Ito ay lalagay ko lang ito doon mga kabutingting para ito ay matapos tayo dito at dahil pa ditong gagawing electric fan. So continue ko na lang ito pag malagay ko na doon at ito naman yung isusunod natin, asahin na box fan. So ayan mga kabutingting, bali naka ano na siya. So ngayon ay tatry natin para final testing kung ito ba ay okay na. So ngayon ay ikot lang natin yung spin timer. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo ay umaalog-alog na at umiikot kaagad. Pwede nating silipin. Ayan. So ito ay may preno pa mga kabutingting. Ayan o. Ayan. So ito ay okay na. So dito naman tayo sa ayan. At dalawa ito mga kabutingting na ipapagawa. Yung wall fan, ma'am ano? Ano pangalan nila, ma'am? Ha? Ano pangalan nila? Susima. Ha? Susima. Susima. Yan si Ma'am Susima. Si Sirpat lang kasi yung kilala ko eh. So ito ay okay na mga kabutingting at dito naman tayo. Ito naman ay gumagana kaso ay napakabagal. Yan. So ito ay i-on lang natin yung yan, on lang natin tapos ikutin lang natin. Ang hirap pa. Naka-on na ba? Ayun. Ayan, kung nakikita nyo, napakabagal. Halos ayaw umikot. So, alam na. So, ito ay aking i-dismantle lang. At first time ko rin ito makagawa ng ganito mga kabutingting. So, gagawin lang natin ito ay gagamit lang tayo ng flat screw at susungkitin lang natin ito dito, paikot. Yan. So, itatayo ko lang yung aking tripod at para makita nyo kung ano yung gagawin. So, ayan. Gagamit lang tayo ng flat screw. Susungkitin natin. So ayan, natanggal na natin. So dahil mabagal ito mga kabutingting at ito kung nakikita nyo ay napakalambot ng LC or naka pre-wheel. So gagawin lang natin dyan ay tatanggalin lang natin tong LC. Ewan ko lang kung mayroon ba itong capacitor dahil first time ko nakagawa ng ganito. At medyo matigas yung LC. Kuha na tayo ng ito. Tutulak natin pababa. Ayan. Ayan. Ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Asahi. Matibay ito dahil Asahi. So ito ay ating tatanggalin lang dito. Ayan yung tornilyo. Para mapalitan natin ang kapasitor kung ito ba ay may kapasitor, pero sigurado ito may kapasitor ito. Yan. Sunod. Hindi pa matanggal ah. Yan, tanggalin muna natin ito. Mga tornilyo niya. At ito lang mapapayo ko sa mga katulad kong mga naggagala or nag house to house, dapat ay magiging tapat tayo sa ating customer, kasi kung hindi tayo magiging tapat sa ating customer, sigurado ay hindi ka natatawagin yan. Yun lang ang may papayo ko. Katulad nito, matagal na to silang naging suki ko, dahil yung lalaki kasi si Sir Pat ay mahilig manood ng YouTube ganyan. So doon nila ako nakita.
pagpagan muna natin itong ano, motor niya dahil kinalawang, madumi ba. Ito pagpagan lang natin. At yung kapasitor nito, ewan ko kung nasaan nakatago. So ito ay ating lalangisan din, pero ito ay napakalambot, nakita nyo naman kanina. Pero lalangisan din natin. Tapos angat-angatin natin, gaganituhin lang natin paganyan para ang langis ay pumasok. At mayroon pa ditong isang tornilyo. Ayan. So yan, tanggal na lahat ng tornilyo. So ito ay baka nababaklas ito. Ayun. Kaso wala yatang kapasitor dito. Yan. Wala yung kapasitor dito, mga kabutingting. Saan kaya yung kapasitor nitong kagwang na to? Babalik ko lang yung mga tornilyo dahil wala dito yung kapasitor. Baka nandito sa taas dahil sabi ko nga ay first time ko naka-encounter ng ganito. Yan, babalik lang natin yung 4 na tornilyo. Yan, balik lang natin. Balik ko lang pala. Yan. Pagpagan muna natin konti bago natin ibalik yung motor. Mamaya na natin pagpagan na yan. Mali yung ano ko mali ito Yan. Yan, balik na natin yung ibang tornilyo dahil wala dito yung kapasitor. Ewan ko lang ba kung may kapasitor ba ito dahil first time ko naka-encounter ng ganito. Yan. Nabalik ko na yung mga tornilyo at wala dito yung kapasitor. So dito tayo maghanap. Hindi ko kaya masyadong kabisado to. Napag-aralan ko muna ito, mga kabutingting, kung paano ito baklasin dahil nandito yung kapasitor sigurado dahil wala dito Yan, para hindi masyadong humaba yung video natin, yan, pupost ko na lang muna ito. So ayan na mga kabutingting, bali natanggal ko na at inaaminin ko sa inyo mga kabutingting, medyo nahirapan ako dito sa pagtanggal na ito. Kung hindi ko lang binutas ito, yan, kung nakikita nyo, kung hindi ko to binutas, hindi ko malalaman na mayroon siyang tornilyuhan sa ilalim. Dahil nagduda nga ako na may tornilyuhan kasi ito, yan, kung nakikita nyo, 3. So kaya ko siya binutas. Kung hindi ko binutas, hindi ko malalaman talaga na mayroon talagang tornilyo. Yan, so ito yung may problema dahil napakabagal nito. At
Ang microfarad nga pala nito mga kabutingting ay kung nakikita nyo nasa aking ayan o, nasa aking kuko 1 UF lang. At mayroon akong ipapalit dito pero 1.2 microfarad yan. At iwan ko lang kung nakita nyo yung yan o. Yan 1 UF lang nakalagay. Yan nasa aking kuko. So ito ay puputulin lang natin. At bumili na ako ng 1.2 pero dahil alam ko na pag mga ganitong motor ay mababa lang ang microfarad nito. So ito ay wala na ito. Yan, at ito ay bago. Kung nakikita nyo naman ay wala pang ano yan, wala pang nakalagay na soldering lead. Kung yan naman ay nilagyan na at kung tatanggalin yung soldering lead, sigurado yan na yung pagkakiskisin mo ay magkakaroon ka ng gas-gas. So ngayon ay hinangan lang natin tong ano, lagyan lang natin ng soldering lead yung kapasitor. Magkabilaan. At lalagyan din natin ng soldering lead itong dalawang wire na ikakabit natin sa terminal ng kapasitor, puti at saka violet. Yan. Tapos kakabit lang natin ito dito. At hindi ko na ito lalagyan ng tube dahil ito naman ay hindi naman delikado dahil wala naman itong bakal na nasa loob. So ganyan lang ang itsura niyan. Tapos tutupiin ko lang ito o kahit hindi na nga dahil kasya naman. So ito ay ating ibabalik sa pagtakip at talagang naubos nga naman talaga ang oras ko dito sa ano na ito, electric pan na ito. Medyo pahirapan pag hindi mo talaga kabisado, medyo mahirapan ka talaga pag mga katulad nito. First time ko naka-encounter ng ganito kaya ako nahirapan. At maiksi pa yung wire. Talagang walang siyang allowance. Pinahirapan talaga si Inting Butingting sa bra na ito, sa asahin na ito. Yan. So ito ay ating ibabalik lang ng ganito. Tapos tutornilyo lang natin. Yan, balik lang natin tong tornilyo dito. Yan. So ayan na. So kung mayroon kayong ma-encounter na ganitong klaseng electric pan, box pan na asahin na ang ano niya, cover ay bakal or metal ito. So anuhin nyo lang, tanggalin nyo na lang yung ganito. Yan, kasi pag susungkitin mo napakahirap sungkitin dahil malalim yung pinaka ano niya, pinakalabi niya. So ito ay hindi ko na to ibabalik. So nakaganyan lang yan. So ito ay babalik lang natin yung pinaka switch nya. Ito dito, ito. Yan. Tapos ito dito. So ayan.
patay. Ito ay ayan. So ganyan lang. So ito ay assemble lang natin. Papakita ko sa inyo yung pag-assemble nito. So, yung pagbalik nitong screen at saka yung LC ay hindi ko na ipapakita. Para ito ay papagpagan ko muna. So, ayan mga kabutingting, na-assemble ko na rin at inaamin ko talaga dito ay nahirapan ako dito sa ano na ito. Dito sa box pa na ito. Nahirapan lang ako sa pagkalas. Pero yung pesa, yung pinaka-sira ay madali ko lang naman inayos. Kung binidyo ko talaga itong buong kung paano ko ginawa, ay sigurado ay maiinip kayo dahil napakatagal. So ito ay titesting na natin. Yan. So nakasaksak na yung power cord at sa pipindutin. Ikutin lang dito natin sa number 1 lang. So ayan ay number 1. So dito natin itatapat sa may-ari kung ito ba ay bumilis para matanong natin. Yan ma'am. Number 1 lang yan ma'am. Okay na po. Ayan. Lagay natin sa number 2. Ayan. Naka number 2. Okay na ma'am. Number 3. Ayan. Lalong bumilis. So ayan. Actually mga kabutingting, mayroon pang isa ma'am ano? Wolpan na anong brand nun ma'am? So siguro yun mga kabutingting ay hindi ko na ipapakita kung paano ko gagawin. Kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung naging problema sa Wolpan na yun. Ayun ay tatanggalin ko pa. At ang price nga pala nito sa na ito mga kabutingting ay medyo may kamahalan din pala itong
box pa na ito kasi branded nga naman. Ito ay nagkakahalaga ng 1,995 pesos. Ganon siya kamahal kahit ganito lang. Pero ito naman ay talagang napakaganda. Kaso pinahirapan si Inting dyan sa box pa na yan kung paano. So ma'am, okay na ito ma'am? Okay na. Okay na. So mamaya kukwento ko na lang sa inyo yung wall pan kung anong problema nun kasi tatanggalin ko pa rin. Tatanggalin ko pa pala. So ayan mga kabutingting, bali tapos ko na ginawa yung wall pan at ang naging problema lang nito ay fuse lang. Pre-wheel naman yung ano niya, ikot ng ilisi at wala ding alog yung bushing at ugod din yung kapasitor. So alam na kung ano yung ginawa ko nito, nag-bypass lang ako para mabilis. So ito na yon. At actually hindi ko pa to sinubukan. Tatry lang kung ito ba ay okay na. So ngayon ay saksak lang natin at kung nakikita nyo ay naka number 1 na yan. So yan, kung nakikita nyo ay umiikot na kagad. Yan. At number 2 natin. Yan, so ito ay okay na mga kauting-ting. At yun lang ang naging problema. Fuse lang at nag-bypass lang ako. At ang problema naman itong washing ay kapasitor tsaka nag-stack up yung ihi dun sa basket. At yung ito naman, yung box pa naman, ang problema lang noon ay kapasitor pero medyo nahirapan tayo doon sa dahil yung pagbaklas dahil hindi ko masyadong kabisado. So ayan, okay na at shout out nga pala dito sa dalawa, yan, nanonood. So kaway-kaway naman mga pogi. Yan. So ayun ay shout out lang natin. So ito ay okay na mga kabutingting at dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting at kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Bye bye na po.